Nakakabinging katahimikan ang bumalot sa sangkatauhan. Pamilya, trabaho, at paaralan. Iilan lamang yan sa naapektuhan. Edukasyon ng bata ay biglang nag-iba. Mula sa pisikal na pagsasama sa eskwela, ito ay pinagbawal o sinita. Virtual lamang dapat ang pagkikita. Gamit ang bagong kasangkapan, mas mabilis na naabot ang karunungan. Cellphone, laptop, tablet o computer. Ito ay mahalaga sa mga estudyante at mga teacher. Sa online class na mundo, tayo ay nabuo. Google Meet, Zoom, G-Class ay ginamit kahit di alam kung papaano. Lahat ng paraan ay susuungan at susubukan, makaahon lang mula sa dagat ng kamangmangan. Pero di lahat ay may kaya. May mga estudyanteng piniling tumigil muna. Di dahil ayaw nang matuto, kundi dahil natigil ang ama't ina sa trabaho. Kaya walang sapat na pera na pangsustento. Ano ba trabaho ng iyong mga magulang, tatay mo? Wala po. Bakit ka umiiyak? Dahil wala kang pang tuition. Naghihirap dito kasi kami ngayon kasi pandemic. Ganon din ang kinaharap ng mga guro. Bukod sa mababang sahod na natatamo, kailangan pa ang kanilang sariling buhay ang isakripisyo mula sa virus na nagbibigay peligro. At kahit humingi ng saklolo sa gobyerno, wala pa din ginagawa ang kurakot ng mga nakaupo. Pero ang pandemyang ito ang magpapaalala sa iyo na di sukatan ng kayamanan, estado, pagitan o layo. Para maabot mo ang minimithi mo. Walang virus na pipigil sa alab ng pusong gustong matuto.